kita ng negative 13 ng ating Pangulo. Dito lang. Sabi nila, pinapakalat daw ng mga DDS ang negative 30. Talaga ba? Nag-post nun yung mga survey. At ang survey, malaking porsyento na totoo. Pwede mo rin sabihin hindi totoo ang survey. Pero malaking possible kung ang nag-survey ay napakarami na. Iba-ibang kumpanya yata nag-survey o iba-ibang grupo ang nag-survey. Kahit sa kalye survey, bagsak talaga siya. Tignan mo sa mga kalye survey, mga vlogger, yung mga nakalasa kalye, yung mga walang bias tignan mo survey, bagsak talaga. Oo. Mas gusto pa nga si Rapi Tulfo kaysa kay Bongit totoo lang. Oo. Talagang bagsak talaga. Hindi natural ang negative 13. Hindi normal yon. Ngayon lang tayo nakakita ng ganung possible. Kahit dati hindi pa nangyayari yon. Diba? Bakit? Kasi nakita nila kakaiba na nangyayari ngayon napuno na. Bakit mag-rally? Hindi ko alam kung ano gagawin sa rally pero isang mapayapang rally naman yan. Wala namang gulo dyan. Pero bakit lumalabas yung taong bayan? Una, nasa konstitusyon yan. Malayang pananalita. Pangalawa, bakit mag-rally? Bakit sa panahon ni Duterte hindi nyo naman ginawa yan? Although sa panahon ni Duterte may nag-rally, pero hindi ganito. Bakit galit ang taong bayan ngayon kaysa kay Duterte? Ganito lang kasimple yan. Una sa lahat, hindi binabastos ni Duterte yung mga tao, pinakikinggan niya. Nagagawa ng paraan yung mga problema. Naaawat niya. Pangalawa, dito, hindi napapahamak ang mga religion. At wala nag-aaway-aaway na Senado dahil sa iisang gusto at layunin. Diba? Pangatlo, yung flood control issue. Almost number 1 na rin ang flood control issue. Nasabi, panahon ni Duterte nagsimula ang flood control issue. O sige, panahon ni Duterte. So ano naman kung panahon ni Duterte magsimula ang flood control issue, anong gusto mong palabasin? Unang imbestigahan yung kasalukuyan. Kung panahon ni Duterte nagsimula at kayo nagsasabi, si Antiper nagsasabi na panahon ni Duterte, hindi mag-imbestiga kayo. Sa panahon ni Duterte, simulan nyo. At hanggang ngayon, simulan nyo. Huwag kayo mag-iimbestiga, doon lang sa Duterte. Ang lalabas, unfair. Paano yung mga ninakaw ng 2022 up to now? Paano ninakaw? Up to 2025 na lang, sige. O paano yung ninakaw noon? Ganun na lang yun? Yun ang bakit galit ang taong bayan, mga kababayan. Kung bakit negative 13. At alam din ng Pinklawan yan. Alam din nila yan. Kaya nga si Senator Dante Marcoleta ito pinag-iinitan Diba? Kasi nga, huling barahan ng Pilipinas, huling pag-asa, huling alas ng Pilipinas. Walang iba si Senator Dante Marcoleta. So, at kapag lumabas ang natutulog na higante, alam nyo na kung ano higante yan. Natutulog na higante na ang INC, isang mapayapa naman, isang pray. Kasi ang INC kasi talagang solid Oo. Sila ang mamamayan din yan hindi yan as a religion. Mamamayan yan na nagbabayad ng tax. Nagbabayad ng buwis. May karapatan yan mag-rally. May karapatan silang magpahayag. Diba? O ngayon, anong ibig sabihin natin sa lahat ng ito, mga kababayan? Sa pagkikipit nila kay Senator Dante Marcoleta, hindi nila alam si Senator Marcoleta mismo ang patibong. Tingnan nyo. Nung si Jinggoy nakulong, konti lang ang nagalit na tao. Konti lang, nabibilang mo lang ata sa Nung pinagbintangan sila, si Kiko Barsaga, in-expel, nagalit lang konti yung karamihan ng Pilipino. No? Pati yung mga bumoto kay Kiko. Pero nung nakulong si Revilla, konti lang din nag-rally, di ba? Konti lang, yung mga taga-suporta lang niya. At okay lang, parang, alam mo naman, hindi ganun. Pero, nung si Senator Dante Marcoleta na, ang pinagpinitan, bukod sa INC ang INC siyempre, we are one yan. Kung sakit ng kalungkingan, sakit ng buong katawan. Ibig sabihin, masaktan niya si Marcoleta o sino man ordinaryong kapatid na masaktan niyo, kahit pobre yan o nakatira sa ilalim ng tulayan, papalagang mga kapatiran. Pero ibukod mo ang INC. Ngayon lang tayo nakakita na si Senator Marcoleta ipitatanggol ng mga politiko ngayon. Ipitatanggol ng mga malaking politiko ngayon. Hindi dahil sa sip-sip sila sa INC Hindi.
nagsasalita yung iba na mga kilalang tao tungkol kay Senator Marcoleta. Bakit si Senator Marcoleta huhulihin? Bakit? Anong ginawa niya? Diyan sila nagkamali, mga kababayan. Diyan sila isang malaking pagkakamali na alam ko pinasisisihan nila ngayon na si Senator Rodante Marcoleta, bakit nila dinalo? Okay, sino ba si Marcoleta? Bakit di pwedeng taluhin? Bakit? Tanong ko sa inyo, anong ginawa ni Marcoleta ang kasalanan sa inyo? Anong ginawa ang kasalanan ni Marcoleta labag sa batas? Ha? Sige nga. Kaya malakas ang loob ng sambayan ng Pilipino na magsabi na walang kasalanan si Senator Marcoleta at sinasabi mismo ni Senator Rodante Marcoleta, inosente siya at hindi niya alam kung ano yung binibinta niya. Ang alam lang niya, itong flood control issue na to, gusto niyang imbestigahan at anomalya niya sa mga kurakot sa Pilipinas. Yun lang alam niya, yun lang ang pagkakamali alam niya na maaring mali sa paningin ng kalaban. Hindi ba mga kababayan? Kaya dito sa mangyayari, pinagkita si Senator Marcoleta, doon mo makikita talaga mahal na mahal siya ng tao. At doon mo makikita talaga sobrang na ang nangyayari. Bilhin mo kung si Senator Marcoleta pala, isang senador na, at ang pagkakaso sa kanya ay imbento lang, what if pa kaya sa ordinaryong Pilipino at mamamayang Pilipino? Kaya pala hindi pinutuko yung flood control, hindi pinag-uusapan, kasi ganoon lang tingin nyo sa sambayan ng Pilipino. Eh kay Marcoleta kanya kung ganyan. Kung sa mga opisyal niya ng Pilipinas, ganoon ninyo. Bastosin nyo. Si Cayetano, binastos nila. Ano yung pagkakabastos? Pinagpilitan yung mali na Quorum 12. Marami pang kumampi doon. Na mga ibang abogado, kinampihan yung Quorum 12 na pwede daw. Kahit hindi naman pala, kahit 30 na po pwede. Di ba? O, ngayon lang tayo nakakita ng ganitong klaseng kaganapan. Di ba? Kaya si Senator Marcoleta, biruin mo, isang lason sa kanila. Isang patibong. Yung mismo pagkatao ni Marcoleta, patibong sa kanila. Kaya nga sabi natin, huling latag ng patibong ni Senator Marcoleta, siya mismo. Bakit? Para magising ang sambayan ng Pilipino na meron talagang naganap na kurakot. Ano, pagpipilitan nyo naman, nagsimula. Tirong banggit nila. Ang korupsyon naman, nagsimula. Tamo ha, huli sila sa bibig nila nagsimula. Ibig sabihin, nagsimula, may nagpatuloy. Tama? Hindi mo pwede sabihin nagsimula kung wala nagpatuloy. Hindi sana sinabi mo, may kurakot nandoon sa panahon ni Duterte. Hindi, sabi nila is nagsimula. Ibig sabihin, para silang gusto parang pumuntos. Ibig sabihin, yung kurakot na nangyari na nagsimula sa Pangulong Duterte. So dapat Duterte sisihin natin. Kung nagpasimula pala sa Pangulong Duterte, ibig sabihin nagpatuloy. Dapat yung investigasyon, patuloy nyo rin hanggang ngayon. Hindi na kay Duterte. Eh kaso ang masama, walang investigasyon nangyayari. Mapapanahon ba Duterte hanggang ngayon, walang investigasyon nangyayari. Di ba? Para patas, para fair tayo. Ganito gawin natin. Pagpatawag ng Blue Ribbon hearing si Kiko Pangilinan, unahin ang investigasyon sa Pangulong Duterte. Ipatawag lahat ng dating sekretary, pati yung dating mga files to, mga budget, patawag si kung kaya nyo kalkalin. Gawin natin. And then, pagkatapos mo, isabay nyo yun sa itong kasalukuyan, kaya nyo kayang gawin. Kung sa doon lang kayo sa Duterte, hihinto na kayo. Hindi kami papayag na Pilipino. Bakit? Nasa napunta yung milyon-milyon trilyon na pera na nawala sa panahon ngayon. Although may nawala sa panahon ni Duterte kasi si Duterte nag-announce November 6, 2020, kung maalala nyo, nag-announce siya, mayroon talagang kurakot. Siya mismo nagbulgar. So, ibig sabihin, mayroon talaga sa panahon ni Duterte. Ibig sabihin ba sa panahon ng Duterte? Hindi, kahit sa panahon ngayon. So, eto tanong, para kanino yung sinabi ni Bonget na mahiya naman kayo? Sa panahon ng Duterte o sa panahon ngayon? Kayo sumagot, tanungin nyo siya kung kayo para kayo nyo. Kasi kung kami sasagot, sa panahon ngayon ang tinutukoy niya. Bakit? Kasi yung 5,500 na flood control issue na natapos na sinabi niya, napatunayan flood ghost project pala ang karamihan. Almost 90% yata ghost project eh. So, ibig sabihin sa panahon niya. Di ba? Maputo na tayo muna. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, ito ang huling patibong na nilatag ni Dante. Kinagat na. Ano yung kinagat na? Ano yung kinagat na? Ito, nakita ng sambayan ng Pilipino kung paano sila mag-invento ng kaso kay Senator Rodante Marcoleta. Nagkamali sila. Siguro iniisip nila ngayon, bakit pa kasi natin tinasuhan si Marcoleta eh? Kasi no choice sila eh. No choice sila, hindi nila pwede hindi kasuhan. Bakit? Mag-iingay na mag-iingay si Senator Marcoleta.
Ang purpose nga nila, kaya gusto nila ipakulong si Senator Marcoleta para tumahimik, para wala mag-investigate. Yun ang purpose nila eh. Sinong sila? Sikreto, wala ako siya sabi ko, administrasyon yun ha. Pasensya na kayo, tuso kasi iba eh. Sinong sila? Sikreto, hindi administrasyon yun ha. Yung mga viewers ko nakakaalam nun kung ano yun. Di ba? O, ganyan tayo tuso ngayon. Di ba? Tuso sila eh. Di tuso rin tayo ngayon. Di ba? Alam nyo, isang malaking patibong ito si Senator Marcoleta sa kanila. Isang tinik. Imbestigahan man nila o hindi, talo sila. Bakit? Lalabas ang totoo. Sila ang tatakip lang. Tandaan nyo, ang pagtatakip meaning ayaw may makita. Kapag tinakpan mo ang isang bagay, silang ibig sabihin. May bagay ka na ayaw mo makita. Kaya nga mo nga tinakpan eh. Diba? Yung kanal nakatakip. Diba? Yung ulam nakatakip. May mga nakatakip. Diba? Lahat may nakatakip eh. Nakasara. Yung pinto nakatakip. Kurtina nakatakip. Kasi may bagay na hindi pwede makita. May mga pampribado. May mga bagay na hindi pwede makita. So itong flood control sa pagkatakip nila, sigurado may bagay na ayaw natin malaman. At yun ang inaalam ni Senator Marcoleta. At si Marcoleta naman gusto nilang alisin sa atin. Di ba? Yung balita ay umahan to ba rin si Senator Dante Marcoleta? Oh. Obvious ba na trumped up lang ang charges? Obvious ba? Eh, kung totoong may cause of action sila, eh bakit ninyo lang yan ginagawa? Dahil oposisyon si Senator Marcoleta, dahil nag-expose siya ng mga massive na corruption sa ating bansa. Napaka-obvious naman po niyan. Eh, paano magsusurvive ang demokrasya natin kung ganito ang pamahalaan? Eh, kung ganyan po, na lahat ng may campaign donors, ay kasuhan nila ng plunder, abay unahin nila si BBM. Dahil si BBM may mga hindi ba? Eh, sige, tingnan natin. Ang ganyang pumilik na statement of contributions and expenses, SOSE. Kung may mga contractor siya doon ng mga donors, eh, dapat po, kasuhan din siya ng bribery. Hindi naman ang pwede na kakasuhan niya ang oposisyon, tapos pipikit mata lang nila kay BBM at ang mga kasama nila. Para ba lumalabas si Senator Marcoleta lang may kasalanan sa lahat? Bakit siya lang ba? Bagay, na-expelled na lahat. Si Kiko, na-expelled na. Diba? Sino ba ba? Ang dami lang. Mike Defensor, kakasuhan ng human trafficking. Yung ibang vloggers, pinagkakasuhan na. Sino ba ba? Madami. Si Jason Sa, si Nakaya Celis, ang dami. Ang dami na kinasuhan lahat. Yung ba naging apektado sa inyo yung mga yon? Kung kayo ang tatrabaho dyan na maayos at perfect, hindi naman perfect, no? Kung kayo ang trabaho nyo ay ginagawa nyo naman talaga at wala kayong tinatago, bakit nyo kakasuhan yung mga salita? Dabor na walang pagbabanta naman sa inyo, magkakasuhan sila. Di ba? Ano meron? Hindi na ko tama itong ginagawa niyo. Wala nang hustisya dito. Well, at trabaho Ito, sariwa, breaking news ko ng ngayon. FBI law enforcement, pag may dumating siya ng warrant of arrest, we will enforce it no matter what. Nakita niyo naman, yung nangyari sa Senado, kasi di ba, first warrant of arrest. Namapasok yun eh, may mga tao na nagsa-challenge na natibag, natakot, ewan kung sino yung mga yan na dahil ayaw arrest ko yung si Marcoleta, narinig ko yan. Pero Gusto niya palabasin, si Matibag natakot, wala. Kasi gusto niya palabasin, wala naman daw talaga warrant of arrest si Marcoleta. Tapos gusto niya palabasin, si Matibag natakot. So, pagkakaintindi namin, hindi siya natakot. Ganoon lang yun eh. Sir, hindi wala kami planong takutin ka, sir. Hindi kami nananakot, sir. Hindi ka namin para takutin pa, sir. At hindi papaalam ng sino man o ng INC man. Yung para nakot sa'yo, hindi nila gagawin yun, sir. Ang INC, yung mga narinig mo sa Facebook, kalimitan INC doon, hindi sila mahilig manakot, sir. Sila, sir, kung ano yung gagawin nila para sa ikagaganda ng lahat, gagawin nila, sir. Hindi sila para manakot, sir. Pinapaalala lang kita. Pero alam ko naman wala ka naman siya sabi na
nananakot sila. Pero kung sakali man, baka iniisip mo na tinatakot ka, hindi sila nananakot siya. Ang palanakot ganito, sige, pag hindi mo yun na yan, aanuin ka. Pero hindi mo lang ginagawa. Ang INC sir, ginagawa nila. Ano yung ginagawa nila? Nang kabutihan. These people who are challenging me in that respect, you bring me a legal and valid documents to anybody, and we will enforce it, we will arrest anybody, as long as we have a legal and valid documents. Kung po tayo sa Facebook magsalita na magsalita, kung meron tayong ebidensya na review sa FBI, then we will do so, paano ginawa natin. Ano yung ebidensya papakita eh? Kayo naman, si ebidensya na naman eh. Iilan na sa ebidensya, pag kay Claire naman, fake news. Hindi ba basta pag yung sinabi ni Senator Marcoleta na may warrant pa, para tabi niya naman sa 25, magpapalam na sa anumang oras lalabas yung warrant niya. Eh kasi may hold departure nga eh. Automatic sir, pag may hold departure sir, automatic may kaso. At pag may kaso, siyempre, anytime, pwede lumabas yung warrant. At wala naman sinasabing masama laban sa inyo. Siguro yung iba meron. Konti lang. Mga ilan-ilan lang yun. Ito po, ang gusto ng NBI, it will enforce the law. Thanks, sir. Ito, pakinggan natin itong isang vlogger na pakinggan nyo, ang ganda ng kanyang mensahe. Natutuwa ako sa mensahe niya. Nagpahayag si John P. Cremulya na wala daw warrant of arrest kay Senador Rodante Marcoleta. Wala daw warrant of arrest dahil wala pang kasong naisasampa. Sinong niloko ninyo? Ha? Alam namin, nasaksakan kayo ng sinungaling. Di ba? Kasi may hold departure eh, si Marcoleta eh. Paki-explain niya sa akin ba't may hold departure? Di ba sabi yan ng 25? Maaari na may hold departure kasi may nasampang kaso na. Alam nyo, hindi magbibitaw ng salita ang isang Rodante Marcoleta kung hindi balido. Tama. Hindi siya bibitaw na salita kung di balido yun. Lalo na, ang usapan, buhay na niya, nakataya, uhulihin na siya. Na? Tandaan nyo yan. Pangalawa, maraming mga TV station, isa na dyan ang FDM7, na nagbalita na meron ng isinampang plunder kay Senador Rodante Marcoleta. Ito pa, sabi nila, hindi uulihin si Senador Bato de la Rosa. Wala kanyang warrant of arrest. Pero ang nakikita natin, inahabol-habol ng mga NBI na parang mga asong pulol itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya itong sinasabi ni John P. Cremulya, isang napakalaking kasinungalingan. Alam nyo, ganito lang yan eh. Dalawang bagay lang mga kaibigan at mga kababayan kung bakit sinasabi nila na walang warrant of arrest. Una, strategy nila para hindi magtago ang isang taong aarestuhin nila. Yan, tama yan. Mahusay ka, nagustuhan ko siya. Tama yan. Hindi mo pwede sabihin na kung may possible ang isang tao na magtago. Lalo ngayon, hindi ko sasabi si Senator Marcoleta magtatago Kasi si Senator Marcoleta, sinabi niya na nga na sasama siya. Palabra de honor yun. Siyempre, sasama yun. Yeah? Ngayon, sa pagkababa ng tingin nila kay Senator Marcoleta, ang estimate ko, hinihinala nila si Senator Marcoleta, siya yung uring tao na magtatago. Tama? Sa paningin nila. Hindi sa paningin natin. At sa pumutok na balita nga, alam niyo naman sa social media, na kay Senator Marcoleta doon ay magtatago daw yung umano sa kampila ng INC. Saan lumabas yun? Sa vlogger lang ba yun? Hindi. May naglabas talaga nung sadya. At malamang galing sa kalaban yun. Galing sa kanila yun. Ibig sabihin, may hinala sila na magtatago si Senator Marcoleta. At may pakiramdam sila na malaking possible na magtatago si Senator Marcoleta. Kasi nga, nag-hold departure na nga eh. Diba ngayon nga lang ako nakapansin may hold departure na kagad. Ang bilis eh. Sabi, alam nila magtatago, may possible na magtago si
So, ibig sabihin, mga kababayan, kaya dito, pati INC, binabastos nila. Tapos kalauna, ang una si Bato daw, tinatago sa Central, sa INC. Grabe ka paranoid nila, di ba? Sipin mo yan, pagbintangan ng INC, ganyan, tinatago. Eh kung kayo sabihan kaya namin, nagtatago sa inyo si Atong dyan sa Malacanang, papayag kayo? Hindi papayag, di ba? Kasi alam niyo wala dyan, at di po pwede. Pero sa... Kaya nga sabi ko, huhulihin nila si Senator Marcoleta. Ito yung huling patibong ni Senator Marcoleta, sarili niya. Huling patibong ni Senator Marcoleta, sarili niya. Pag hinuli si Senator Marcoleta at alam na sambayan ng Pilipino, invento lang ang kaso sa kanya. Tiyak talaga. Asahan niyo talaga. Alam niyo na. aksyon ni Senador Rodante Marcoleta, hindi niya kailangan magtago. Ha? Pangalawa, ito ang matindi dyan. Takot silang iserve ang warrant of arrest. Kaya sinasabi na lang nila na walang warrant of arrest dahil walang gustong mag-serve. Tama yun. Tama yun. Dalawa kinakatakutan nila. Siyempre, yung grupo ni Senator Marcoleta, pag inaresto, papalag. Siyempre, papalag ang INC. Yan ang hinala nila. Pangalawa, pag hinuli nila si Marcoleta, isang patibong sa kanila yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang neto ang huling patibong ni Senator Marcoleta, sarili niya. Ang huling patibong ni Senator dati na nilatag, sarili niya. Dati di ba nagpapayag siya si Joel lumipat. Si Chis nilipat niya, pumayag sila. Patibong pa rin yun eh. Di ba, nakarang talakay natin? O ito huling patibong niya, sarili niya. Kaya pag hinuli nyo to, may mangyayaring kakaiba na tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi naman magulo yun. Hindi magulo yun. Baka sabihin nyo, ako nag-kahit ako ng gulo, wala. Puro kabutihan tinuturo to, puro lesson learned dito, puro opinion, komentaryo dito. Walang ganyan, walang gulo. Bawal yan, bawal dito yan. Yan ang totoo dyan. DILG, PNP, NBI, nagtuturuan kung sino ang dapat mag-serve. Pwede talagang tama siya. Pwede may kaso na, pero ayaw lang ilabas. Tapos, hindi na babawi kasi kahiyaan na. Kaya nga patibong sa kanila si Senator Marcoleta. Pag patibong talaga, wala ka na magagawa kundi nabitag ka na. Bakit? Kasi padalos-dalos sila eh. Bakit sila padalos-dalos? Kasi may tinatago sila eh. Ano tinatago nila? Yun na nga, yung pikatakpan nila. Ano yung pikatakpan nila? Ano ba dapat pagtakpan? Impeachment? Wala. Ang impeachment, horror na ang bahala eh. Iba sila nangunguna eh. Ano ba yung takpan nila na hindi binabanggit ng horror, hindi binabanggit ng Senado, at hindi binabanggit ng mga vlogger ng mga loyalista? Alin yun? Flood control issue. Na ang nagbabanggit lang walang iba, kundi si Senator Rodante Marcoleta at si Mike Pinapensor at ang iba pang 18 Marines. Tama? Buhay! Ng warrant of arrest. Ito pa, ang matindi dyan. Ang gobyerno ni Bongbong Marcos, mga kaibigan at mga kababayan, ay may plano daw di umano na pasukin o lusubin ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, sa mga kapilya pa lamang ng Iglesia ni Cristo, wala kang makitang basura sa loob at labas ng compound. Ang bulsa namin, ginagamit naming basurahan kapag may makita kami kahit isang piraso lang na balat ng empty, binubulot namin, ibinubulsa namin yan. Pagkatapos, babalakin ninyong lakas tanganin ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo dyan sa Quezon City. Napakaswerte nyo naman. Kung totoo ito. Bago ninyo gawin yan, pag-isipan muna ninyo ng 1,000,000 beses bago ninyo gawin. Dahil sinisigurado ko sa inyo,
Sentral sarado kapag ginawa ninyo yan. Mabigat yun sa tana yun. Mabigat yun. Nakakatakot yung sinabi niya. Mas imburnal sarado. Ayoko yung paliwanag pero nakakatakot yun. Hindi ako nagkakamon at lalong hindi kami nagyayabang, lalong-lalo hindi kami nagbabanta. Kasi pag sinabi sarado imburnal, baradong imburnal, may baha. Ayoko mabanggit. Yung 20 cellphone mo yung number yan, ha? Enter this code on your phone, ha? Go back na ako. Ha? Ito ay pahayag, ha? Pinapahayag ko ang pwedeng mangyari dahil talagang magagawa yan. Tinuruan kami na maging mahinaw, makadiyos, makatao, mapagpakumbaba sa lahat ng panahon, pero hindi kami tinuruan para maging tuwag. Ang galing. Yan ang saksak ninyo sa popote ninyo. Nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang INC ang pangunahin yan, doktrina, huwag maging tuwag. Tandaan yan. Kaya, sige lang, sige. Patunayan nyo. Niloloko nyo taong bayan. Ano, may warrant arrest ba si Senator Marcoleta o wala? May kaso ba siya o wala? Ilabas nyo na kung may kaso. Sabi niya, di ba nakalabag siya? Ilabas nyo na yung warrant si Senator Marcoleta. Kasi pag hindi nyo nilabas yan, isa lang ibig sabihin niya, lumalabag dito sa batas. Tama? Hindi, may warrant hindi siya serve. Eh labag din sa konstitusyon niya. Pag may warrant, i-serve nyo. O maliban na lang, ha, ginagawa-gawa nyo na yung kaso na yan, kaya hindi nyo ma-serve. Kasi pag na-serve nyo, matutok na sana gawa-gawa nyo lang yan. Tama? Kaya sabi ko sa inyo, bago nyo gawin yan, nasalabulain at lapastanganin ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo, isipin muna ninyo ng 1,000,000 beses. Hindi kayo magtatagumpay. Suktulang ibuwis namin ang aming mga buhay. Grabe. Iba yun. O ito, opinion nyo lang to ha. Komentaryo to ha. Huwag lang masalaula at malapastangan ang itinuturing namin na bahay ng Diyos. Sasabihin nila, kung talagang kayo may Diyos, pabayaan nyo pasukin. Kung talagang may Diyos kayo, grabe no. Sino lang ba nagsasalita ng ganon? Mga kababayan, sino? Ano sabi nila? Ano sabi nila? Ha? Ayaw kong magbanggit ng religion pero sinasabi nilang karamihan sa kanila. Kung talaga totoo ang Diyos ng INC, ha? Bakit hindi pabayaan nyo ang Diyos magtanggol sa inyo? Bakit? Sige, pasukin nyo. Bakit tatanggol nyo? Ayaw papasukin yung INC, ano meron dyan? Kung talaga may Diyos kayo, papasukin nyo yung mga otoridad para kung may Diyos kayo, pagkatanggol kayo ng Diyos. Sino lang ba nanunukso na ginagamit ang Diyos? Si Satanas. Walang iba yan doon sa ilang na si Kristo tinukso. Kung kung ikaw ay anak ng Diyos, pagpatihulog ka dyan. Eh, di ba hindi siya sabi nila ngayon? Kung talagang kayo may Diyos, sige, papasukin niyo yan. Kuhang-kuha nila, no? Kuhang-kuha nila si Lucifer. Kuhang-kuha nila ang finished product ni Lucifer. Toto namin, kahit buhay, ibibigay kung ito may hilingin. Mas masarap sa amin na mamatay na lumalaban. Lumalaban saan? Sa katwiran. Yun. Hindi sa gobyerno, sa katwiran. Tanong, makatwiran ba ginagawa nila kay Senator Marcoleta? Na ayaw pagpa-imbisiga sa flood control. Ayaw nilang kasuhan nila sa flood na invento lang. Makatwiran ba yun? Dapat bang labanan? Dapat? Di ba? Pababayaan lang ba natin? Hindi. Bakit? Baka maulit. Di ba? Kayo naman, no? Napakabilis ng mga utak ninyo. Advance mag-isip. Okay, maraming salamat sa iyo kung sino pa man brother ng kapatiran sa INC dyan.
Maraming salamat sa inyo. Dito nga po, sabi ko sa inyo, ang huling patibong na nilatag ni Marcoleta ay sarili niya. Na kinagat na nila. At yung pagkagat nila, yun nga yung paghuli kay Marcoleta. Hulihin nyo sa hindi, nalatagan kayo ng patibong ni Senator Rodante Marcoleta. Dahil ito na. Yeah? Anong kinalaman ito sa June 28 na rally sa topic mo, si Munting Kaalaman? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kung alam ko pa, hindi ko sasabihin muna. Pero sa akin, hindi ko alam talaga. Walang kinalaman tong rally sa 2020, sa June 28. Pero, nakasisiguro ko, higanting rally to. Higante to. At nalaki pasalamat natin doon sa 4 na reliyon na nagsasabi na sila ay nagpahayag ng rally, ng pagtitipon din. Totoo yun. Abangan na lang natin. No? Maraming salamat. Isa tong komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. At isang tala kaya napaka-makabuluhan to at lesson learned to. Marami kayo matututunan talaga. At isang masustansyang pag-uusap na mga aking hatid sa inyo. Walang pagbabanta, walang panlalait dito. Dito ay purong opinion at komentaryo lang at pagtutuwid ng mga mali. No? Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.